Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Ngayong araw ng ating pananalangin at pagninilay, dalhin natin sa puso ang napakahalagang mensahe mula sa aklat ng Kawikaan. Sa gitna ng makabago, mabilis at maingay na mundo, ang mga simpleng paalala mula sa salita ng Diyos ang siyang papalalim sa ating pananampalataya. At ngayong araw, pag nilayan natin ang isang paalalang napapanahon, lalo na para sa mga anak, kabataan, at maging mga magulang. Sa Kawikaan 28:7, ang anak na matalino ay sumusunod sa aral, ngunit ang nakikipagbarkada sa masama ay kahihiyan ng magulang. Ang ating pong tema ngayon, ang matalinong anak at ang barkadang dapat iwasan. Sa talatang ating binasa ay may magagandang punto na pwede tayong kunan upang maging pundasyon ng ating pananampalataya. Una sa talatang yon ay ang anak na matalino ay sumusunod sa aral. Ano ang ibig sabihin ng matalinong anak? Hindi lang ito yung magaling sa eskwela, mataas ang grado o maraming kaalaman. Ang tunay na karunungan ay makikita sa pagsunod sa aral, sa disiplina, sa payong may pagmamahal at gabing puno ng gabay mula sa Diyos. Sabi nga doon sa Kawikaan 9 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Ang pagsunod sa aral ng magulang at ng Diyos ay patunay ng pagpapakumbaba at karunungan. Hindi madali ang sumunod, lalo na kapag kabataan pa, puno ng sariling kagustuhan, kuryosidad, pero ang pagsunod ay daang patungo sa biyaya. Ikalawa, doon sa talatang ating binanggit o binasa, ngunit ang nakikipagbarkada sa masama. Bakit napakahalaga nitong dapat nating talakayin tungkol sa pagbabarkada? Sa panahon natin ngayon, maraming kabataan ang humuhugot ng identity sa pagkatao mula sa kanilang mga kaibigan. Sa social media, mas malaki ang impluwensya ng circle kaysa magulang o pastor. Kaya nga mapapansin natin sa ating mga anak sa social media, minsan ginagaya nila yung mga forma, ginagaya nila yung pananamit, pagsasalita. Kaya malaki yung impluwensya. Ngunit ang paalala sa Kawikaan ay malinaw. Ang masamang barkada ay nagdadala sa kapahamakan. Masamang kasama ay humihila sa kasamaan. Mabubuting layunin ay nababaling kung mali ang kasamang pinagkakatiwalaan. Kapag ang isang anak ay napalapit sa barkadang puro bisyo, sugal, droga, kalasuan, chismes, rebelyon, unti-unting lumayo sa Diyos at una nitong sinasaktan ay ang puso
ng magulang. Sa talatang ring yon ay nabanggit yung kahihiyan ng magulang. Bakit nadamay ang magulang? Dahil ang mga magulang, ang unang guro, kapag ang anak ay naligaw sa mata ng lipunan, tila kasalanan ng magulang, kahit hindi laging ganon ang totoo. Meron nga akong narinig na isang magulang na nagsabi doon sa isang bata, sino bang magulang ng batang yan? Hindi mabuti ang kanyang ginagawa. So, naalala ko tuloy itong talatang ito na ang magulang ay nadadamay. Hindi masama ang ginawa ng magulang, pero pag masama ang ginawa ng anak, nadadamay. Pero higit sa pananaw ng tao, ang pusong sugatan ng magulang ang tunay na naapektuhan. Ang ina na umiiyak gabi-gabi sa pananalangin, ang ama na tahimik lang na nag-aalala kung ano ang kinabukasan ang haharapin ng anak. Lahat ito ay bunga ng masamang impluensya. So nakakalungkot kung ang mga anak ay nabarkada sa hindi magandang barkada, sa hindi magandang kaibigan. So, mga magulang, tayo ang unang guro ng loob ng tahanan. Ngunit ang Diyos ay may paanyaya tungkol sa pagbabalik loob. Ang talatang ito ay, sabi dito, pero hindi. Ang talatang ito ay paalala, pero hindi ito hatol. Ang Diyos ay hindi lamang nagpapakita ng tama at mali, nag-aanyaya ng pagbabago. Sabi nga doon sa Kawikaan, chapter 3, 1-2, kung ikaw ay lalakad sa aking mga daan, ikaw ay aking pagpapalain. Sa oras na ito, kung ikaw ay isang kabataang naliligaw o nakakaramdam ng guilt sa iyong mga naging barkada o desisyon, handaan Diyos na tumanggap sa iyo. Kung ikaw ay isang magulang na pagod na, kaiisip sa anak mo, matigas ang ulo, ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa. Kapatid, hindi pa huli. May Diyos tayong handang tumulong, handang magbago ng bawat buhay kung tayo ay naliligaw ng landas. Kapatid, nais kong samahan ka sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, mapagmahal at puno ng habag, lumalapit po kami sa iyo ngayon. Taglay ang kababaang loob at pusong nagsusumamo. Salamat po sa iyong salita na nagtutuwid sa aming landas, nagpapakita ng tamang daan at nagbibigay liwanag sa madidilim naming bahagi ng buhay. Panginoon, patawarin mo kami kung kami nagkulang sa pagsunod. Kung kami man ay lumayo sa iyong aral o napapalapit sa masamang impluensya, muli po, hawakan at akayin mo po kaming pabalik sa iyo. Tulungan mo kaming piliin ang tama kahit ito'y mahirap. Bigyan mo kami ng lakas na iwan ang masasamang barkada at hanapin ang mga kaibigang nagtuturo ng kabanalan, kabutihan at katapatan. Panginoon, hinihiling din po namin ang iyong kaginawahan para sa aming mga magulang na nasaktan at napagod dahil sa kanilang mga anak. Bigyan mo sila ng kapayapaan, pag-asa at katyagaang patuloy na manalangin at umulalay. Sa aming mga kabataan, Panginoon, iligtas mo sila mula sa tukso ng mundong ito. Gamitin mo po ang bawat anak bilang ilaw ng kanilang henerasyon. Maging karangalan nawa sila sa kanilang pamilya at higit sa lahat sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus
na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.